Nitong nakaraan lamang ay sumali po ako sa Manny Pacquiao International Chess Tournament. And ang i-analyze natin today ay yung laban ko po versus Lorenzo Kimwell sa last round nitong Manny Pacquiao Tournament. And napakaganda po nito. Hopefully ma-enjoy nyo po itong game na ito. Ayan, so konting background lang kay Lorenzo. Yan po ay aking kababata, ano. Naalala ko dati, siya po yung kalaban ko sa UAAP for Rookie of the Year. And naipanalo ko yun. At marami na po kaming mga games nito ni Lorenzo from UAAP until mga iba-ibang tournaments. And talagang yung rating niyang 2023 ay masasabi ko underrated po yan. So, yung local rating niya is 2200. So, punta tayo sa game namin ngayon. Makikita nyo po dito, ako po yung black and 1 pawn down ako dito. So, 3 versus 4. And dito, ito medyo malungkot na posisyon na po ito kasi pwede niya po yan pigain hanggang dulo, no? So, lalaro-laruin lang muna niya. Makikita nyo po dito yung technique na ginagamit ng mga master level na parang pinapaikot-ikot muna hanggang eventually ay syempre tao lamang tayo, mabla-blunder at mabla-blunder and then magte-take advantage yung white. So, tignan po natin yung game. Ayan, so king move lang muna. Ayan. So, medyo ako waiting lang. So, iniikot-ikot lang niya yung pyesa niya. Wala pa muna siyang masyadong threat. So, waiting lang tayo. Umiikot-ikot lang po ang rook. Ayan. Binigyan ng dubious move. Sabi ng engine dito is H5. Pero ganun pa rin kasi yan. So, kahit mag-H5 ko dyan, 1 pawn down ka pa rin. Torture pa rin ang aabutin mo. Ayan. So, nag-bishop move tayo dito. And ikot-ikot lang muna ng pyesa hanggang napunta tayo sa critical position kung saan, ayan, nag-F4 siya. So dito, halimbawa kasi pagka umatras ka papuntang F7, ang nakakatakot dyan, baka ma-check ka ho dito eh. Ayan, yan yung iniisip ko during the game. Pagka-check dyan, gaganon, baka pumasok knight C7, may fork. So dyan po ako nagwo-worry. Yan ginawa ko, hindi dun sa F6, Bishop D6, blunder. Sabi ko, para pagka-check, ganon, hindi makakapunta dun yung knight. Ang kaso mo, nakita ko pagkatira ko ng Bishop D6, merong Rook B7. Pagka dito pumunta, hindi naman siya magna-knight C7 eh. Kakainin niya po itong Rook F7. And dito, pag ito nangyari, game over na po kagad yan kasi 2 pieces for rook tapos may extra pawn pa. Ito mauunti-unti na po yan. Mamaya gagapangin na lang yan ng bishop and knight. Ayan. So buti na lang meron pang king e8. Buti meron dito. So pagkakain niya ngayon, of course hindi natin pwedeng kainin. Transpose lang po yan. So kinain ko ito. Ayan. And pag kinapture niya yung rook, opposite colored bishops, madali pong matatabla. Kaso syempre ito ang kakainin niya. Ayan. So kakainin niya dyan. Rook B3 para may counter tayo doon. And pagka bishop C4, capture, check, kain, and bishop H5. So dito na uwi, yung 1 pawn up, 2 pawns up na. Buti na lang kamo, opposite colored bishops. Yan na lang po ang chance natin dyan. Kasi alam niyo naman, pagka opposite colored bishops, minsan kahit 2 pawns up, minsan 3 pawns up, nauwi pa sa tabla. So dito, bishop B4, ang threat natin is counter attack sa G3. And then check. Ayan, medyo iniikot-ikot niya muna yung rook, wala pa masyadong threat. And ayun. So dito, opposite colored bishops pa rin ang pag-asa. Ang ginawa niya, na-blockade niya yung rook. So dito naman tayo dadaan sa E7 papuntang G7 para tuloy pa rin ang counter attack. Ayan, so check siya. Harang, rook B5, rook E7, ganun pa rin ang threat natin.
And ngayon, rook b1, h5. So waiting lang kasi wala tayong magawa eh. Hindi na tayo maka-atake dito kasi bitin yung bishop. So antay-antay lang muna tayo ng possible gagawin. Ayan. So pag bishop d5 niya, rook e3. Ayan. Counter attack tayo kagad. So pagka check, check, and ito na po yung critical position. And ang best way po dito na pinakamadali para maipanalo is rook g5 lang. Ayan. Pagka rook g5, yan po ang paikot ng bishop. Definitely tatamaan na yung f5. Hindi na po yan madidepensahan kasi unstoppable na yung ano na yan eh. Pag-ikot ng bishop. So pag nag-waiting ka lang ganyan, no, gaganituhin niya. Hindi niya kakainin kasi babaksak yung g3. So pagka-waiting, check, bam, game over kagad, no? 3 pawns down na po yan, masyado na yan, marami. Kaso, ang ginawa niya, inatake niya kagad dito. So, blunder. Kasi meron akong planong bishop takes g3. Good move. Ngayon, of course, pag kinain kagad, may rook e6. So, magiging 1 pawn down na lang. And actually, kahit po mawala itong f5 pawn, ay book draw pa rin po yan. So, hindi pa rin may papanalo. So, si Lorenzo, syempre, kita niya po yan. Master level din yon. I-check niya kasi itong bishop. Yan ang plano niya. Check. No? Take note pala, pag kinain po ito, kain, rook g5, meron kasing king h6. So, pagkakain, ito po, book draw. Basta alam niyo yung technique, paano itatabla yung rook bishop versus rook. Tabla na po yan. Ayan. So, pagkakain natin, check. King h8, rook takes g3. And dito po, malamang ang analysis niya, pagkakain, capture, may king h4. Papasok doon, kain yung f5. Game over kagad. Ayan. So ito na, ano ko na to eh. Expected ko na to mangyayari. Sabi ko, buti na lang merong rook e2. Ayan. So na king h1 siya. And dito po, yung key move is rook h2. Ayan. At dito, dito niya na napansin, stalemate pala yung king ko sa h8. So ito, ano to, actually, very, ang tawag doon, talagang bihira po maka-stalemate ng ganito sa isang classical chess game. No, sa long game, bihirang-bihira kung maka-stalemate. Actually, parang ito ang una kong game na mauuwi sa stalemate. Pagka king g1, hinabol ko lang po with rook g2. And yan po, wala na siyang magawa dyan. So dito nag-draw na kami. Kasi pagka kinain niya yan, stalemate na yung laro. So yan po yung last round ko. Actually, ang price niyan is for, I think, $300. Pagka natalo ko dyan, magiging $200. Pero yung nakatabla, $300 ang na-price natin. And very fond memories kasi nakakatawa po yung pagtabla. Ang dami niya lamang kaso stalemate defense naman yung laro. So hopefully na ito pong game na ito ay na-enjoy nyo. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. And see you again next video. Bye-bye.